Ang TNT ngayon ay nandun sa EASL naglalaro pero hindi sumama si Mikey Williams. Ang latest report ayon dito sa mga insiders na lumabas, mukhang meron na namang problema doon sa kontrata ni Mikey at gusto raw ni Mikey na bagong kontrata at mas malaking sweldo ang ibibigay sa kanya. Kung inyong magugunita, itong si Mikey Williams nung nanalo itong ng kampyonato, itong TNT, yung una nilang kampyonato, hindi ito kaagad nakapaglaro sa tropa dahil humingi ng panibagong kontrata at pinagbigyan siya. Ngayong nag-champion sila ulit dito sa Governor's Cup naman, humihingi ulit ng panibagong kontrata itong si Mikey Williams. Itong si Mikey ay hindi hindi siya free agent at meron siyang existing contract. Pero doon sa kontrata niya ay meron dong nakasaad na opsyon kung saan pwede siyang makipag-negotiate para sa panibagong kontrata kapag sila ay nagnanalo ng isang kampyonato. Ibig sabihin, kahit hindi tapos yung kontrata niya, pwede siyang mag-negotiate basta sila ay manalo ng championship. So ngayon, yan na naman ang ginawa nitong si Mikey Williams. At hindi na naman siya umaattend ng practice, hindi siya umaattend ng mga games hanggat hindi pumapayag ang TNT doon sa kagustuhan niya. Nafu-frustrate na raw ito si Ricky Vargas at yung ibang opisyalis ng TNT dahil parang paulit-ulit na lamang itong nangyayari. So tignan natin kung ano magagawa dito ng TNT o baka sa bandang huli ay i-trade na rin siya. Ang alam natin, siyempre itong San Miguel Beer, paano sa mga nagsasabi bakit daw ito kukunin ng San Miguel Beer kung sakit ng ulo lamang? Tandaan natin ito si Terence Romeo, naging problema din yan dati sa Northport, sa Global Port Batanguer. At pati nandito sa TNT, hindi rin siya nagtagal. Pero, nang napunta siya sa SMB ay nakatulong at nanalo sila ng kampyonato. So baka yan ang iniisip ng SMB o kaya ng Barangay Ginebra, malay natin. Si Coach Tim Cone, sinabi niya gusto rin niya itong si Mikey Williams. So baka din doon din siya bumagsak bandang huli. Ito nga ba ay last chance na nitong si Coach Chito Victolero para palakasin o para magbigay ng kampyonato dito sa Magnolia Chicken Templados. Iyan ngayon ang usap-usapan dahil kumbaga kung titignan natin yung lineup nitong Magnolia ay pinalakas na talaga at yung hinihiling niya ng mga players ay nakuha na. Of course, alam natin ang gusto ng Magnolia talaga dati pa man ay magkaroon ng isang center at ngayon ay nakuha na nila yan dahil nandiyan na itong si Apo Trotter. Kumbaga ito ngayon ang magiging katandem nitong si Ian Sanggalang at yan naman talaga ang gusto ng Magnolia. Nadagdagan pa sila ng isang versatile wingman itong si David Morel. And of course, alam natin, mahusay daw yung import na nakuha nila. Kumbaga, itong Magnolia ngayon, lahat ng kinakailangan nila ay binigay na rin kasi nga merong mga perception dati na pinapaboran lang ng SMC ay itong San Miguel Beer at Barangay Ginebra. So dahil binigay na sa Magnolia yung kanilang mga weapons, kumbaga, o yung mga players na gusto ni Coach Chito Victolero, mas mataas na expectation sa kanila. So titignan ngayon natin kung ano magiging response ni Coach pagdating sa performance. May dagdag na pressure na rin siguro sa Magnolia dahil undefeated sila doon sa PBA on tour. Of course, exhibition games lang yun, pero kahit papano makikita natin doon na determinado talaga at maganda ang samahan ng Magnolia. Dahil din sa improvement ni James Lapud, marami nagsasabi na wala nang excuse kumbaga itong Magnolia para hindi magpakita at least nang makaabot man lang sa finals. Dahil of course malakas yung lineup ng Ginebra, San Miguel at TNT. Pero ang Magnolia, kumbaga hindi na rin siya pwedeng ipupwera at malaki na rin ang tsansa nito na lumaban sa kampyonato. Ngayon, kung hindi pa yung mangyari, hindi natin alam baka ito si Coach Chito Victolero ay mapalitan na ng panibagong coach at magkaroon ng fresh start sa Magnolia. Nasa NLEX Road Warriors na po itong si Dave Marcelo pagkatapos siyang i-wave nitong Rain or Shine Elasto Painters. Kung inyong matatandaan, itong Rain or Shine ay tinrade itong si Henry Galinato, yung kanilang draft pick, at itong si Jewel Ponferrada dito sa TNT, kapalit ng first round pick ng TNT at itong si Dave Marcelo. Pero sa bandang huli, binitawan itong ROS, itong si Marcelo. So ang lumalabas dito, tinrade nila itong si Galinato at itong si Ponferrada para lang sa isang first round pick ng TNT. So parang medyo lugi yata sila doon, pero hindi natin masasabi baka ito talaga ang plano nitong si Coach Yeng Yao. At nakita nga natin ngayon na ito si Marcelo, may reunion siya doon sa kanyang college coach na si Frankie Lim. Siyempre makikinabang ang NLEX dito kay Marcelo dahil yan ay isang mahusay na defender at sigurado na alam niya yung sistema nito si Frankie Lim
pati sa pagko-coach sa NLEX. So asahan natin na makatutulong siya dyan bilang isang defensive presence. Sa panig ng TNT of course, maganda meron kang Jewel Ponferrada dahil ito isang outside scorer, big man, at meron ka pang Henry Galinato dahil kinakailangan ngayon ng TNT ng big man dahil nga na-injure si Poy Eram. Samantala ito namang Rain or Shine Elasto Painters. Siguro dahil nandito na sa Rain or Shine ito si Villegas at si Datu, tapos nandiyan pa si Bob Belga at si Santi Santillan. Hindi na siguro kinakailangan pa ng big man nitong Rain or Shine. Yan siguro ang nasa mindset nito si Coach Yeng Guiao kaya hindi na niya ito kinuha. Sa ngayon siguro ang importante para kay Coach Yeng ay yung first round pick ng TNT. Kahit sabihin naman natin na ito ay magiging mababa dahil of course ang TNT lagi nagko-contend dyan sa championship. Iba pa rin kapag meron kang first round picks. Katulad dito, dalawang nakuha nila at mga big men pa. So long term siguro ang iniisip dito ni Coach Yeng Guiao pagdating sa ROS. Para po dun sa mga nagtatanong, ano na ba nangyari dito sa balitang ibebenta ang Phoenix Fuel Masters? Bakit daw hanggang ngayon ay wala pang buyer? Well, yun ang sagot. Mukhang wala daw teams na walang kumpanya na interesadong maging buyer ngayon sa PBA dahil daw ang problema nila ay yung duopoly nitong SMC at MVP groups pagdating sa mga players at kampyonato. Hindi biro ang paggastos sa PBA team. Si Ramon ang mismo nagsabi, bilyon ang ginagastos niya dito sa tatlong teams niya. At sigurado ako ang MVP group ang laki rin ng ginagastos, baka bilyon din. So kung ikaw ay isang kumpanya, gagastos ka ba ng bilyon? Kayong alam mo naman na yung mga trades ay pabor doon sa dalawang higante. Kumbaga, syempre gusto mo makakuha ng return on investment. Makita mo yung team mo na bubuin mo at yung mga players na babayaran mo na magkakampyon. Pero mahirap magawa yan kung kumbagay pabor lagi sa dalawang kumpanya yung mga trades at transactions na nangyayari sa PBA. Kaya hanggat walang pumapayag sa ganyang arrangement o hanggat hindi yan nababago, asahan natin na walang bibili talaga dito sa Phoenix Fuel Masters dahil malalagay sila sa alanganin. Shout out kay Jonald Mariari, Toto Mamon, Rosemary Ginelo, Margo at Gabriel Ugteyang, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Admond De Guzman, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, JJ Sibum, John Mark Cantos, Jordan at John Rady Malanta at Sid Maria, Donel Santiago, Jason Mendoza, si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Dexter Domer, Kagawad Katsakino Dukusing, Enju, Ireneo Salangsang Family, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, RG Bueno at Dalina Family, Ireneo Salangsang Family, Dionisio Mercado, Edwin Carmona Jr., Joseph Pineda, Oji, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Brian Andres, Anthony Alon, Myron Almosa at Balyete Family, Rico Olarte, Ronald Berbosidad at si Enrico at Presi Angsioko.